Sa kasalukuyan, walang opisyal na balita o anunsyo na maban si Kai Sotto sa PBA. At wala ring opisyal na pahayag na hindi na siya tatanggapin ng Gilas Pilipinas. Ang mga kumakalat na usap-usapan ay haka-haka lamang hanggat walang opisyal na kumpirmasyon mula sa PBA or SBP o sa kampo ni Kai Sotto. Bakit may mga nagsasabing mababan daw siya sa PBA? May mga bagong PBA rule na nagsasaad na ang ilang players na lilipat sa ibang liga matapos ang kontrata ng hindi sumusunod sa itinatakdang proseso ay maaaring maharap sa suspension o ban sa ilang sitwasyon. Pero hindi ibig sabihin nito na otomatikong kasama si Kai Sotto. Depende pa rin iyon sa kanyang kontrata, eligibility at magiging desisyon ng PBA kung sakaling balang araw ay pumasok siya sa liga. Sa katunayan mga parkoy, si Kai ay patuloy na nagpo-focus sa paglalaro sa mataas na antas ng basketball sa ibang bansa kaya hindi pa rin malinaw kung kailan siya sasali sa PBA. Tatanggapin pa ba siya sa Gilas Pilipinas? Sa tingin ko, oo, kung magiging available siya at nasa tamang kondisyon. Narito ang mga dahilan. Isa siya sa pinakamatangkad at pinakamahusay na Filipino center. Malaki ang naitutulong niya sa rim protection at rebounding. Kapag healthy siya, malaking bentahe siya laban sa mga malalaking koponan sa Asia. Ang mga pagkakataong hindi siya nakakasama sa Gilas noon ay kadalasan dahil sa injury, commitments at sa kanyang professional team o conflict sa schedule. Hindi ito nangangahulugan na ayaw siya ng Gilas. Hanggat gusto niyang maglaro at kailangan siya ng national team, malaki pa rin ang posibilidad na matawag siya sa Gilas Pilipinas. Well, kayo mga parkoy, ano nga ba ang inyong masasabi dito? Kay Kai Sotto, posible naman kaya siya makapaglaro sa Gilas Pilipinas pagdating ng tamang panahon dahil alam natin na maraming ang umaangal na nag-iinarte nga lang daw ito si Kai Sotto o nagpapabayad ng malaki sa Gilas Pilipinas. Well, bayan ang pinag-usapan dito. Bakit kailangan magpabayad nga si Kai Sotto ng malaki? Alam nyo naman, maraming usap-usapan dyan na hindi matanggap ng ibang Pinoy na hindi nga siya makapaglaro sa Gilas Pilipinas. Kayo na lang ang humusga dyan mga parkoy dahil alam ko may mga dahilan si Kai Sotto kaya hindi siya nakapaglaro sa Gilas Pilipinas dahil nga marami siyang commitments sa labas ng bansa. Dahil alam naman natin ang pangarap din ni Kai Sotto na maging player ng NBA. Well, dumako naman tayo dito kay Riley Grigsby ang napiling pansamantalang import ng Ginebra habang nagpapagaling si Justin Brownlee. Ano ang playing style niya? Si Grigsby ay isang athletic wing, humigit kumulang na 6'6", na kilala sa mabilis tumakbo sa fast break, malakas umatake papunta sa basket, mahusay dumepensa sa iba't ibang posisyon, may kakayahang tumira sa 3-point line at mataas ang energy sa buong laro. Hindi siya katulad ni Justin Brownlee na napangunahing playmaker, mas agresibo siyang scorer at finisher. Mahirapan ba ang mga PBA team sa kanya? Oo, possible. Kung mabilis siyang makapag-adjust sa estilo ng PBA, maaari siyang maging malaking problema dahil athleticism siya. Mas mabilis at mas explosive siya kaysa sa maraming local players. Depensa, kaya niyang magbantayan ang guards, wings at minsan kahit power forwards. Transition offense, kapag nagkamali ang kalaban, mabilis siyang tumakbo para sa easy basket. Scoring mga parkoy, nakakagawa siya ng iba't ibang punto sa ibang paraan. Drive, pull-up, jumper, spot-up, 3, fast break, offensive rebound. Pero may mga hamon din ng mga PBA ay kakaiba sa ibang liga. Kailangan niyang masanay sa mga mas pisikal na depensa. Drive, pull-up, jumper, spot-up, 3, fast break, offensive rebound. Pero may mga hamon din ang PBA ay kakaiba sa ibang liga. Kailangan niyang masanay sa mga pisikal na depensa, masikip na paint, import na laging double ang panday at mataas na inaasahan na Ginebra fans. Kapag hindi siya nakapag-adjust, agad mahirapan din siya. May kukumpara ba siya kay Justin Brownlee? Sa ngayon, hindi pa. Dahil alam naman natin mga pare ko, si Justin Brownlee ay isa sa pinakamagagaling na import sa kasaysayan ng PBA dahil sa kanyang leadership, basketball IQ, clutch shooting, mahusay na passing at chemistry sa Ginebra. Si Riley ay mas bata at mas athletic pero kailangan pa niyang patunayan na kaya niyang maging dominante sa PBA at magdala ng panalo sa mahihirap na laro. Maari ba siyang maging isa sa pinakamagandang import? Possible, pero
masyado pang maaga para sabihin kung maipapakita niya ang 25-35 na puntos bawat laro, 8-10 rebounds, mahusay na depensa at mapapanalo niya ang Ginebra laban sa malalakas na kupunan tulad ng SMB, TNT, Magnolia at Meralco. Maaari ba siya maging isa sa pinakamahusay na imports ng conference? Sa ngayon, ang masasabi ko ay malaki ang potential niya at inaasahan ng Ginebra na magiging epektibong kapalit muna niya si Justin Brownlee habang nagpapagaling pa ito sa kanyang pilay. Well, kayo mga pare ko'y, ano ang inyong masasabi dito kay Riley Grigsby? Dahil sa aking paningin talagang malaki ang may tutulong nito sa Barangay Ginebra. And this is Tondo Boy Vlogs. I'm out. God bless you all.